Nagsisimula na si VP Inday Sara. Ang aking opisina, palitan natin ng seal ng Office of the President. Si Amy. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. VP Inday Sara is playing. Diba? Nakikipaglaro na si VP Inday Sara sa larangan ng politika. So, kanina I think yan, no? Sumama siya at inendorso niya si Mayor Isko. It's getting exciting, no? Lumalaban si VP Inday. Feeling ko mga lods, plano niya talagang tumakbo sa 2028. And right now, she is gaining mga alyansa or mga pwede niyang maging kakampi sa 2028. And Mayor Isko Moreno is a good choice. Sayang nga si Mayor Isko eh. And buti na lang, bumalik siya. At tatakbo siya ulit as Mayor ng Maynila. Ano ang masasabi ninyo sa pag-endorso ni Vice President Sara kay dating Manila Mayor Isko Moreno? Isa ba kayo sa hindi ito inaasahan? Halina't ating suportahan. Sa pagkakilala ko nitong mag-asawang dalawa, kahit patay na Santo Papa, gagamitin nila yan para sa sarili nilang interes. Dati pa sinabi ko na si Lisa Marcos ay pumunta sa Amerika at nag-attend doon sa event ni Lara Trump. Ito yung daughter-in-law ni President Donald Trump doon sa Florida. Wala naman siyang alam about underwriting and insurance. Ewan ko kung anong pinagtuturo niya dyan sa Northern Luzon na eskwela o sa Baguio ba yan. I don't know kung anong pinagtuturo niya. Pero alam kong walang alam si Lisa Marcos about insurance and underwriting. Pero pumunta siya doon dahil ini-stock niya ang mga Trumps. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng meeting si Marcos at si Donald Trump purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Gusto nilang gusto nilang may video, gusto nilang may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., the cheater, election cheater, at si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yun because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American President. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Siyempre, si Lisa Marcos trabaho doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meeting sa mga opisyal ni Biden para daw maunahan niya si Leni Robredo. Now this time, nung nakita ko yung balita, actually yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, nauna muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Eh, syempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hungang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa, 1978 yata siya naging Santo Papa. Na 1981, batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon eh. Sa Cebu, pumunta yun sa Cebu eh. And then, back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Eh, syempre, meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Oh. Correct. Gumastos ng pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay, nung namatay si Pope Benedict Emeritus, Pope Emeritus, hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at the time eh. Hindi siya lumipad dahil, syempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pa ang presidente noon. Nakapapicture na siya eh. Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan na to prove na I'm supported by the American president. That's how
desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya, he is the best Pope in his lifetime. Mayroon siyang declaration na gano'n eh. He's the best Pope in his lifetime. Ngayon lang naging best Pope, pumunta si Donald Trump. Ay pupunta si Donald Trump at gusto nga niya magpa-picture doon, gusto nga niyang makikita nga nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. Kasi